Ang balita natin ngayon, mukhang merong mga trades na gagawin itong Magnolia na hindi matutuloy dahil ibibigay yung mga players dito sa Barangay Ginebra. Ang tinutukoy nating mga trades yung pagkuha nitong Magnolia dito kay Arvin Tolentino, kay Stephen Holt, at dito kay Mark Carino o kaya dito kay William Navarro. Ang original plan ng Magnolia, kunin ito si Arvin Tolentino, of course, for Calvin Abueva, plus itong si Stephen Holt kapalit ni Polly o Gio Halalon. At itong si Mark Carino o kaya itong si William Navarro, kukunin din nila at ang ipapalit ay itong si Abu Tratter. Pero hindi na siguro matutuloy yan dahil yung mga nabanggit na players ay gustong kunin ang Barangay Ginebra. Naka-layout na yung plano ng Magnolia pero dahil nga hindi inaasahan na eliminate itong Ginebra nitong Meralco. So yung mga players na dapat ibigay sa Magnolia, ibibigay na lamang dito sa Barangay Ginebra. So mukhang kailangan maghintay ulit ng Magnolia bago sila makakuha ng mga players. Ahayaan muna ang Ginebra na pumili ng mga gusto nilang players at kung sino yung matira yun ang ibibigay dito sa Magnolia. Mukhang ganyan ang mangyayari ngayon. Kung yung matatandaan, nangyari na to dati. Itong si Mawala Tautua dapat sa Magnolia yan pero ayaw ibigay ng SMB. At ito namang of course, alam natin yung iba pang players na dapat napunta dito sa Magnolia ay binigay dito sa Barangay Ginebra. At sa ngayon, hindi pa natin natitiyak kung ano pa mangyayari dito pero maliwanag. Itong sila Stephen Holt, yung sila William Navarro at itong si Mark Carino at itong iba pang players ng Terra Firma at Northport, hindi na yung magtatagal dyan dahil ililipat dito sa Ginebra. Hindi pa natin matitiyak kung kailan ito mangyayari pero malamang sigurado pagkatapos ng finals ay diyan magsisimula ang mga transactions. Ang maliwanag dito, ang magiging priority talaga ng management ay itong pagpapalakas sa Barangay Ginebra. Habang ang balita ngayon ay nakapokus dito sa Barangay Ginebra at Magnolia doon sa mga trades na gagawin nila. Itong NLEX Road Warriors ay ganyan din ang balak nilang gawin ngayon na kumuha ng mga panibagong players na magpapalakas doon sa kanilang lineup. At ang isa sa nakikita natin na pwedeng gawin nitong NLEX Road Warriors ay kunin itong si Alain Maliksi o di kaya naman itong si Christian David. Doon sa nabanggit ng mga players, mas madaling makuha si David dahil yan ay nasa Blackwater Bossing. Siyempre sa nilalaro ngayon ni Maliksi, malabong pakawalan yan ng Meralco Bolts. Pero itong si David pwede ang makuha nitong NLEX. Siyempre kung mawawala si Troy Rosario dito sa Blackwater at umalis din to si Christian David, hihina bigla ang front court ni Coach Jeffrey Carriazo. Pero asahan na natin yan dahil ganyan talaga ang sitwasyon dito sa Blackwater. Parang Terra Firma at Northport na yung mga magagaling nilang players ay napupunta sa ibang kupunan. Sa ngayon, bukod dito kay Christian David, pwede ring makuha nitong NLEX Road Warriors si Reynang Batak. Dahil asahan natin na kapag nag-struggle pa TNT, ililipat na talaga dyan si Robert Bolick. Kaya ngayon, kasakaling mapunta ito sinang Batak dito sa NLEX Road Warriors, medyo lalakas na sila, especially kung babalik pa ito si Kevin Alas mula sa kanyang ACL injury. Sa ngayon, masasabi natin na naghahanda na talaga itong NLEX lalo na at meron silang bagong coach na paparating. Malamang si Jong Wichiko yan pero may posibilidad din na ito ay si Norman Black o iba pa. Ang maliwanag dito, malaking pagbabago ang magaganap dito sa NLEX Road Warriors. Dahil very disappointed ang management sa performance nila. Malakas nung umpisa pero kinapos nung bandang huli. Kaya sa ngayon, ito ang kailangan nating tignang mabuti kung ano ang gagawin ng NLEX para mapalakas. At ang isa sa nakikita natin dyan ay kunin nga si Christian David at itong si Reynang Batak mula sa Blackwater.